that's a big flip. My Pinoys and P9s making big flips. Yeah, that's a big flip. And we ain't talking about no stature, we some big flips. We some big flips. Pero ang pare ko, he a big flip. Bayani Han in the rose made that flip big. Of course, si Talilo, it comes from Tala and Ilog. Star and river, but there is also a Hiligaynon reference to it, which is follow and imitate Tala and Ilog. My Filipino mother, Mercy Dida, met my American father in the Philippines when she was real young. Nagkakilala kami, nag-aaral ako noon. Nag-aaral siya sa daga in and out siya ng Bacolod, kag Iloilo. Nandiyan siya sa US Peace Corps volunteer. Nagkita lang kami sa labas ng school. Naghintay ko sa labas ng cheater. May payong siya, naghintay ako ng sasakyan, tapos dumaan siya nakapayong. Tapos dinatid niya ako sa bahay. They fell in love. I was 18, she was 23. And I was born out of the love for one another. Or so I thought. Nag-enforce niya ako papunta ng US. So ayoko sumama, pero pinilit niya ako. Sabi ko, okay. And pagdating dito, yun, nag-start yun ang namin. Ang kalbaryo tinatawag. The American dream that my mother hesitantly embraced quickly turned into a nightmare. Sa Pilipinas, mabait siya. Though itlog ang trato niya sa amin, na parang hindi mabasag. Pero pagdating dito, yung pumunta na kami dito sa Amerika, iba ng trato niya sa amin, in-abuse na kami ng anak ko. Perhaps it was her instinct telling her that going to America was not a good decision at all. Kaya sabi nila sa akin, pag sa Amerika, maganda daw buhay, di ba? Tapos pagdating dito, hindi ko na-expect ngayon ang trato niya sa amin. Yung nandyan pa ako nakatira sa kanila, kasama ng nanay niya, tatay, ang trato nila sa akin, parang racist, hindi nila ako matanggap. Tapos sinatago ako nila sa loob ng kwarto. Kasi ginpakain niya lang kami doon ng anak ko ng, yung hanggup na ba yung yung kanin kag asin kag tubig. May asin lang kag tubig kag luya ba, ayun ang kinain namin. At a very young age, I felt my mother's pain, watching her get beat up, myself getting beat up. Nagda-drug siya doon, tapos kasi sinasaktan niya kami pag-uwi ko ng bahay. Niya kumuntik kami doon namatay ni Terence dalawa kasi sinaktan niya ako at ang bata. So tahimik na lang ako. Palagi niya kami sinasaktan ng anak ko. Magtrabaho ako, may mga bruises ako sa shoulder, sa liig. Tapos muntikin niya ako, hinila niyang liig ko, niya ako against the wall. So ang fit ko yung hindi na nakadapat ba sa sahig. And one night, after what felt like endless fighting, the police arrived and took me and my mom away from my father. Kinuha kami ng pulis sa kanya. Yung pagkuha ng pulis sa kanya sa akin, doon ako sabi, hindi na ako bumalik sa kanya. Nagdesisyon ako punta na maghiwalay at saka ayoko na bumalik. So nagdesisyon ako magstay sa car at saka naghintay ako nga makakuha ako ng hotel para makaligo kami ba. Kasi ilang araw hindi kami nakaligo. Tapos nagstay ako sa Motel 6. Tapos nagstay kami ng overnight lang, naligo kami. Tapos the next day nag-check out naman ako kasi ang pera ko ba hindi ko lang. Tapos si Terence nag-aaral noon. Hinahatid ko lang siya sa school tapos nagtatrabaho ako. Tapos paglabas ko, pinipick up ko siya. Tapos magstay na naman kami sa car, magkain sa labas. Tapos naman, kung may available nga hotel, doon naman kami mag-check-in na naman ako sa hotel. Life was real hard, but my mom never gave up. She worked 3 to 4 jobs to save money for the both of us and her family back home. Ang iniisip ko noon nga mabuhay kami ni Terence, magtrabaho. Kahit anong trabaho ko. Lahat, nag-waitress, factory, lahat. Tapos nagtrabaho ko sa mga agency para mabuhay kami. Makakuha ako ng apartment ko, sarili namin ni Terence, dalawang tirahan. Ng apartment kasing hotel mahal eh. I grew up resenting the world and the things happening around me. Hindi ko makaya ang pagbayad ng babysitter. So sabi ko sa kanya, tulungan mo ako. So gusto niya pa mag-hangout sa mga barkada lahat.
nag-hangout sa mga kung sino-sino lang. So, yan, na-trouble siya. Tapos, gin-effort niya ako. Ganun. Parang nag-aaway kami talaga noon. Grabing ano namin ni Terence dalawa. Kasi ang stress, depressed, parang nag-mix lahat. I saw the life on the streets and began to value violence and anger over peace and compassion. When you move from one place and you go to another place and you try to find your roots and try to find your home, but there's no kababayan, there's no like solid foundation, there's not a lot of resources, there's not a lot of pera, you're gonna do things to survive, you know? And then that combined with society kind of treating you like you're a throwaway, then it's easy to perpetuate the negativity too within yourself. We don't fear it, they're the struggle for our islands. Lumalaban, anak bayan, you can hear it in our spirit. We've been dying for the islands. Lumalaban, anak bayan. I got involved in robbery, drug use, and gang life. Worried ako sa kanya, of course, nga gusto ko lang yung makita ko siya gumandang buhay niya. I realized that no one really was there for me through the tough times except my mom and my family.